Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Langit, Lupa, Impyerno. Book 5. Ang Pagbabalik ng Dragon. Episode 2. Ang Pinagmumulan ng Lakas. Patuloy ang malakas na ulan sa madilim na Eskinita. Tahimik ang lahat matapos mabunyag ang marka sa likod ni Anne. Maging si Jerome ay tila hindi pa rin makapaniwala sa nakita. Samantalang si Anne naman ay nanginginig habang pilit tinatakpan ang kanyang likod. Ngunit sa gitna ng mabigat na katahimikan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Dragon. Unti-unti itong napalingon sa dulo ng kalsada, parang may naramdaman. Isang napakalakas na presensya, mabigat, malamig, at pamilyar. Bahagyang napangiti ang matanda, sa wakas, mahina nitong bulong. Maging ang dalawa nitong alagad ay agad naging alerto. "Master," tanong ng isa, ngunit hindi sumagot si Dragon. Patuloy lamang itong nakatingin sa madilim na dulo ng Eskinita habang unti-unting lumalakas ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Maging ang mga anino ng Sevilla ay tila nanigas. Dahil kilala nila ang presensyang iyon. At bihirang-bihira lamang nila iyong maramdaman. Maya-maya, may maririnig na mababagal na yabag. Thok, thok, thok. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa sementadong kalsada. Unti-unting lumitaw ang isang matangkad na lalaki mula sa dilim. Nakasuot ng maitim na Amerikana. Tahimik. Ngunit bawat hakbang nito ay parang nagpapabigat sa buong paligid. Nanlaki ang mga mata ng mga tauhan ng Sevilla. Though, Don Rafael, maging si Jerome ay napatingin agad. Ngunit kakaiba ang aura ng kanyang ama ngayon. Hindi ito ang kalmadong negosyanteng kilala ng karamihan. May kung anong madilim at mapanganib sa presensya nito. Habang si Dragon naman ay bahagyang natawa. "Matagal-tagal din kitang hinintay," sabi nito. Huminto si Don Rafael ilang metro ang layo mula sa kanila. Tahimik nitong pinagmamasdan ang paligid. Ang mga sugatang tauhan, si Jerome, at si Anne. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong itinaas ang tingin kay Dragon. At sa isang iglap, biglang bumigat ang hangin sa buong Eskinita. Parang may dalawang halimaw na magkatapat. "Dragon," malamig na sabi ni Don Rafael. Ngumiti ang matanda. "Rafael Sevilla." Tahimik ang paligid. Walang nangangahas magsalita, dahil ramdam ng lahat, na ang dalawang lalaking nasa harap nila ay may nakaraan na mas madilim pa kaysa sa kanilang iniisip. At ngayong gabi, muling nagtagpo ang dalawang puwersang minsang nagpayanig sa mundong matagal itinago sa likod ng normal na lipunan. Tahimik ang madilim na Eskinita habang magkatapat sina Don Rafael at Dragon. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ngunit walang kahit sino ang nangangahas magsalita. Dahil ramdam ng lahat, ibang klaseng laban ang mangyayari. Mabagal na lumapit si Don Rafael kay Jerome na pilit pa ring nakaluhod sa kalsada. Duguan, hirap huminga. Huminto si Don Rafael sa harap ng anak. Tahimik niya itong tiningnan mula ulo hanggang paa bago nagsalita. "Kaya mo bang tumayo?" Bahagyang napangisi si Jerome kahit masakit ang buong katawan. "Kaya, ama." Ilang segundong natahimik si Don Rafael bago marahang tumango. "Magaling." Pagkatapos ay mabilis siyang tumingin sa dalawang alagad ni Dragon na nakabantay kay Anne. "Ikaw na bahala sa dalawa." Unti-unting tumalim ang tingin ni Jerome. "At ako," dahan-daang napalingon si Don Rafael kay Dragon. Kay Dragon, bahagyang ngumiti ang matanda sa narinig. Parang matagal na nitong hinihintay iyon. Samantala, pilit namang lumapit si Anne kay Jerome. "Jerome," nanginginig nitong tawag. Ngunit agad siyang pinigilan ni Don Rafael sa pamamagitan lamang ng isang tingin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Anne kung gaano kabigat ang presensya ng ama ni Jerome. Hindi ito simpleng mayaman lamang. May kung anong nakakatakot dito. Muling nagsalita si Don Rafael nang hindi inaalis ang tingin kay Dragon. "Kapag may pagkakataon, bahagyang tumahimik ito. Tumakas na kayo." Nanlaki ang mga mata ni Jerome. "Ama," unti-unting bumigat ang boses ni Don Rafael.
Masyadong delikado kapag nakuha niya ang babae. Tahimik ang paligid matapos marinig iyon. Maging si Anne ay napatingin agad kay Don Rafael. Dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Parang alam nito ang tunay na ibig sabihin ng marka sa kanyang likod. At mas lalo lamang napatunayan ni Jerome, na mas malalim pa ang lihim na tinatago ng pamilya Sevilla kaysa sa inaakala niya. Patuloy ang malakas na ulan habang mabigat ang tensyon sa madilim na eskinita. Magkatapat sina Don Rafael at Dragon. Ngunit maya-maya, mula sa malayo ay biglang umalingaw ang sunod-sunod na tunog ng mga sasakyan. Mga mobile patrol ng pulis. Kasabay noon, isa-isa ring nagdatingan ang mga tao sa paligid matapos kumalat ang gulo sa lugar. May mga kapitbahay na nag-uusyoso. May mga takot na nakasilip lamang mula sa malayo. At kabilang sa mga mabilis na sumugod, ang mga magulang ni Anne. Anne, halos mawalan ng hininga ang ina nito habang tinatakbo ang anak. Ngunit pagdating niya, bigla siyang nanigas. Nakita niya si Anne na hawak ng dalawang lalaking nakaitim. Basa ng ulan, namumutla, at bahagyang punit ang likod ng damit nito. Ngunit hindi iyon ang mas nagpayanig sa kanya. Dahil sa likod ni Anne, kitang-kita ang kakaibang marka, isang simbolo ng dragon, parang sinunog sa balat. Nanlaki ang mga mata ng ina ni Anne. Unti-unti siyang napaatras. Hindi. Napatingin siya sa marka habang nanginginig ang labi. Hindi maaari, dahil alam niyang, wala namang ganoong marka si Anne noong bata pa ito. Naalala niya pa kung paano niya paligan noon ang anak. Wala, sigurado siya. Kaya bakit? Bakit ngayon lang lumitaw iyon? Susan. Naguguluhang tawag ng asawa niya nang mapansin ang reaksyon nito. Ngunit hindi agad nakasagot ang babae. Nakatitig lamang siya sa marka habang unti-unting bumabalik sa isip niya ang isang alaala na matagal na niyang pilit kinalimutan. Isang madilim na gabi, malakas na ulan, at isang batang umiiyak sa kanyang mga bisig. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Dragon ang reaksyon ng ina ni Anne. At doon, bahagya itong napangiti, parang may nakumpirma na naman ito. Habang si Don Rafael naman ay unti-unting nagdidilim ang ekspresyon. Dahil mukhang, hindi lamang siya ang may itinatagong sekreto tungkol kay Anne Rivera. Lumakas ang ulan habang patuloy na dumarami ang mga pulis sa paligid ng eskinita. Sunod-sunod ang pagdating ng mga mobile patrol. Nakapalibot na ngayon ang mga armadong kapulisan habang mabilis nilang pinapalikas ang mga tao. Lahat ng sibilyan umatras, bilasenyo. Nakasilong sa gilid ang mga magulang ni Anne habang nanginginig sa takot. Samantalang si Anne naman ay pilit pa ring kumakawala sa pagkakahawak ng dalawang alagad ni Dragon. At sa gitna ng lahat, mabilis na lumapit ang pinuno ng mga pulis. Nakatutok ang baril nito kay Dragon. Bitawan ninyo ang babae, malakas nitong sigaw. Agad ding nagsitaasan ng baril ang iba pang pulis. At sumuko na kayo. Tahimik lamang si Dragon. Unti-unti itong napalingon sa grupo ng mga pulis. At sa unang pagkakataon, bahagya itong natawa, parang naaaliw. Parang walang kahit anong banta ang mga armas na nakatutok sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Jerome. Ama, mahina niyang sabi habang nakatingin kay Dragon. Dahil alam niyang, may masamang mangyayari. Maya-maya, dahan-daang iniangat ni Dragon ang kanyang kamay. Nakatapat sa direksyon ng mga pulis. At sa mismong sandaling iyon, biglang nanginig ang mga baril ng mga pulis. Ano? Klak, klak, klak. Isa-isang kumalas ang mga baril mula sa kanilang mga kamay. Parang may hindi nakikitang puwersang humihila rito. Nagulat ang lahat habang ang mga armas ay kusang lumutang sa ere. Impossible. Nanigas maging ang mga anino ng Sevilla. Habang si Anne ay halos hindi makahinga sa takot. Unti-unting umikot ang lahat ng baril. At sabay-sabay na humarap sa mismong mga pulis. Takbo, sigaw ni Don Rafael. Ngunit huli na. Rat-tat-tat. Biglang kusang pumutok ang mga baril. Nagkagulo ang buong eskinita. May mga pulis na natambak. May mga napasigaw.
May mga nagtangkang tumakas habang ang iba ay mabilis na nagtago sa likod ng sasakyan. Takip. Anong klaseng halimaw ta? Nagkagulo ang buong paligid, habang si Dragon ay nakatayo lamang sa gitna ng ulan. Tahimik, kalmado, at sa ilalim ng madilim na gabi. Mas lalo lamang naging malinaw sa lahat, na hindi tao ang kalaban nila. Nagkakagulo ang buong eskinita, sigawan, putukan, takbuhan, habang ang mga pulis ay desperadong umiiwas sa sarili nilang mga baril na kontrolado ni Dragon. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na nakatayo si Dragon habang nakataas ang isang kamay. Parang walang kahirap-hirap nitong kinokontrol ang lahat. Ngunit sa mismong sandaling abala ito, biglang sumugod si Don Rafael. Whoosh! Mabilis, napakabilis. Nanlaki ang mga mata ng ilang pulis nang makita nilang parang isang anino lamang itong lumitaw sa harap ni Dragon. At kasabay noon, bumangga ang kamao ni Don Rafael. Ngunit, sa ikinagulat ng lahat, agad iyong nasalag ni Dragon gamit lamang ang isang kamay. Isang napakalakas na shockwave ang agad sumabog sa paligid. Yumanig ang buong eskinita, nabasag ang mga bintana ng mga bahay. Tumilapon ang ilang sasakyan, at maging ang mga poste ng ilaw ay bahagyang nanginag. Napayuko ang mga tao sa sobrang lakas ng impact. Habang sina Don Rafael at Dragon ay nanatiling magkatapat, mahigpit na nagbabanggaan ang kanilang mga kamao. At sa ilalim ng kanilang mga paa, unti-unting nabasag ang sementadong kalsada. Lumubog ang lupa, parang gumawa ng maliit na hukay dahil sa sobrang lakas ng kanilang puwersa. Nanlaki ang mga mata ni Anne. Maging si Jerome ay tila hindi makapaniwala. Dahil ngayon niya lamang nakita ang kanyang ama na lumalaban ng ganito. At doon niya tuluyang naisip, na si Don Rafael Sevilla, ay hindi rin ordinaryong tao. Bahagyang ngumisi si Dragon habang hawak ang kamao ng matanda. Hindi ka pa rin nagbabago, Rafael. Malamig ang tingin ni Don Rafael. At ikaw? Unti-unti siyang tumulak pasulong habang mas lalong nababasag ang lupa sa ilalim nila. Dapat matagal ka ng patay. Ngumiti lamang si Dragon, isang ngiting puno ng kabaliwan. At alam mong hindi ganoon kadaling patayin ang isang dragon. Patuloy ang napakalakas na banggaan nina Don Rafael at Dragon sa gitna ng nagkakagulong eskinita. Bang! Muling yumanig ang paligid ng magsalpukan ang kanilang mga suntok. Parang dalawang halimaw na matagal nang naghihintay sa isa't isa. Habang abala si Dragon kay Don Rafael, mabilis namang lumingon ang matanda kay Jerome. Nakikita niyang nakatitig pa rin ito kay Anne habang hawak ng dalawang alagad ni Dragon. Parang nag-aalangan, parang may pumipigil sa kanya. At doon biglang sumigaw si Don Rafael. Ano bang hinihintay mo? Umalangaw-ngaw ang boses nito sa buong paligid. Biglang natauhan si Jerome. Mabilis siyang napatingin kina Anne. Nakahawak pa rin dito ang dalawang alagad ni Dragon. Parehong nakahanda, parehong mapanganib. Ngunit ngayong pagkakataon, iba na ang tingin ni Jerome. Unti-unting nagdidilim ang kanyang mga mata, kasabay ng unti-unting paglabas ng kakaibang enerhiya mula sa kanyang katawan. Napansin iyon ni Anne, Jerome, habang si Dragon naman ay bahagyang napangiti habang nakikipaglaban kay Don Rafael. Parang inaasahan na niya ito. At last, mahina nitong bulong. Muling sumigaw si Don Rafael habang pilit sinasalag ang napakalakas na atake ni Dragon. Iligtas mo na siya. Bang! Muling nagbanggaan ang kanilang mga kamao. At kasabay noon, biglang sumugod si Jerome. Crack! Nabasag ang sementadong kalsada sa ilalim ng kanyang mga paa sa bilis ng pagtakbo niya. Nanlaki ang mga mata ng dalawang alagad ni Dragon. Masyadong mabilis. Ngunit bago pa nila tuluyang maipagtanggol ang sarili. Whoosh! Biglang lumitaw si Jerome sa harap nila. At sa unang pagkakataon, hindi na niya pinipigilan ang sarili niyang lakas. Bumigat ang hangin sa paligid. Parang may mabangis na nilalang na unti-unting nagigising sa loob niya. Mula sa di kalayuan, napangiti si Don Rafael kahit duguan na. Alam kong kaya mo yan, anak. Muling sumiklab ang kakaibang enerhiya sa paligid ni Jerome.
At habang nakatitig siya sa mga humahawak kay Anne, unti-unting nagbago ang aura niya. Mas mabigat, mas mapanganib, mas nakakatakot. Panahon na, mahinang sabi ni Don Rafael habang nakikipaglaban kay Dragon. Para ilabas mo ang matagal mong itinatagong kapangyarihan. At sa gabing iyon, may isang halimaw na tuluyan ng magigising. Mabilis na sumugod si Jerome habang nanginginig ang buong paligid sa bigat ng kanyang presensya. Habang hawak pa rin ng isang alagad ni Dragon si Anne. Ang isa naman ay agad hamarang sa daraanan niya. Ngunit sa mismong sandaling magtapat ang kanilang mga mata, biglang nanlamig ang katawan ng bantay. Dahil iba na ang Jerome na nasa harap niya ngayon. Hindi na ito ang sugatan at nahihinang binata kanina. May kakaibang dilim na sa mga mata nito. Mas mabigat, mas mabangis. At higit sa lahat, parang may isang halimaw na unti-unting nagigising sa loob niya. Napaatras ng bahagya ang bantay. Kakaiba ang presensya niya, mahina nitong bulong. Maging ang lalaking humahawak kay Anne ay napatingin din kay Jerome. At doon nila napansin, unti-unting umiikot ang hangin sa paligid niya. Parang may enerhiyang sumasabog mula sa kanyang katawan. Crack! Nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Maging ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang mag-flicker. Habang si Anne naman ay nakatitig lamang kay Jerome. At sa unang pagkakataon, may kakaiba rin siyang nararamdaman habang nakatingin dito. Parang may kung anong tumatawag sa loob niya. Samantala, mahigpit na nakikipaglaban si Don Rafael kay Dragon. Ngunit nang maramdaman ni Dragon ang pagbabago kay Jerome, bahagya itong napangiti. Sa wakas, mababa nitong sabi, "Bang!" Muling nagbanggaan ang kanilang mga suntok. Habang sa kabilang banda, dahan-daang itinaas ni Jerome ang ulo niya. At nang muling tumingin ang bantay sa kanyang mga mata, nanlaki ang mga mata nito. Dahil sa loob ng mga mata ni Jerome, may bahagyang kumikislap na kulay pula, parang mata ng isang dragon. "Ma-Master Dragon," kinakabahang sabi ng bantay. Ngunit huli na, sa isang iglap, whoosh! Biglang naglaho si Jerome sa kanyang kinatatayuan. At sa susunod na segundo, nasa harap na siya ng bantay. Parang biglang nagbago ang buong mundo ni Jerome. Habang mabilis siyang sumusugod sa bantay, pakiramdam niya'y may kung anong tuluyang nagising sa loob ng katawan niya. Mas bumilis ang tibok ng puso niya. Mas lumino ang pandinig niya. At maging ang bawat galaw sa paligid. Parang bumagal, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil kanina lamang, hindi niya halos masundan ang kilos ng mga bantay ni Dragon. Ngunit ngayon, parang slow motion na lamang ang lahat sa kanyang paningin. Nakikita niya ang bawat paggalaw ng kalamnan ng kalaban. Ang pag-ikot ng balikat nito. Ang paghigpit ng kamao. Maging ang direksyon ng paghinga nito. Anong? Gulat na bulong ni Jerome sa sarili. Ngunit wala ng oras para mag-isip. Mabilis na sumuntok ang bantay. Ngunit bahagyang ikiling lamang ni Jerome ang ulo niya. Parang hangin lamang ang suntok sa sobrang bagal nito sa kanyang paningin. Nanlaki ang mga mata ng bantay. Impossible. Ngunit bago pa ito makagalaw muli, isang napakalakas na suntok agad ang tumama sa sikmura nito. Napadilat ang bantay habang halos mawalan ng hangin. Kasabay noon, biglang tumilapon ang buong katawan nito sa ere. Malakas itong bumagsak sa gilid ng sasakyan dahilan para yupi ang bakal nito. Tahimik ang buong paligid sandali. Maging ang mga pulis at anino ng Sevilla ay natulala. Dahil ngayon lang nila nakita si Jerome na ganoon kalakas. Habang si Jerome naman ay nakatitig lamang sa sarili niyang kamay. Hindi siya makapaniwala. Parang kusa lamang gumagalaw ang katawan niya. Parang alam nito ang dapat gawin kahit hindi niya iniisip. Unti-unting lumakas ang pulang kislap sa kanyang mga mata. Kasabay ng unti-unting paglabas ng mabigat at mapanganib na aura mula sa kanya. At mula sa di kalayuan, tahimik na napangiti si Dragon habang nakikipaglaban kay Don Rafael. Yan nga, mababa nitong sabi. Ang tunay na dugo ng Dragon. Tahimik ang buong eskinita matapos mapabagsak ni Jerome ang isa sa mga alagad ni Dragon.
Maging ang mga pulis at anino ng Sevilla ay hindi makapaniwala sa nakita. Dahil ang Jerome na nasa harap nila ngayon ay ibang-iba na, mas mabilis, mas malakas, at mas nakakatakot. Habang si Jerome naman ay nakatitig lamang sa sarili niyang kamay, tila hindi pa rin maintindihan ang biglang paglabas ng kapangyarihang iyon. Samantala, patuloy pa ring nagbabanggaan sina Don Rafael at Dragon. Muling yumanig ang buong paligid ng magsalpukan ng kanilang mga kamao. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Don Rafael ang pagbabago. Unti-unting humihina si Dragon, habang si Jerome naman, mas lalo pang lumalakas. At doon, bahagyang napangiti si Don Rafael. Tama nga ang hinala ko, mababa nitong sabi habang nakikipaglaban. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Dragon. Dahil alam niyang naiintindihan na ni Don Rafael ang nangyayari. Unti-unting tumalim ang tingin ng matanda kay Anne. Ang babaeng yan, muling nagbanggaan ang kanilang mga puwersa. Nabasag ang sementadong kalsada sa ilalim nila. Ang iyong lakas, biglang napatingin si Jerome kay Anne. Habang si Anne naman ay nakatitig lamang sa kanya, naguguluhan ngunit nag-aalala. Samantalang si Dragon ay bahagyang napaatras. Ngayon niya lubos na nararamdaman. Habang mas malapit siya kay Anne, mas lalong bumibigat ang katawan niya. Parang may puwersang pumipigil sa kapangyarihan niya. Kabaligtaran naman ni Jerome. Habang mas malapit ito kay Anne, mas lalo itong lumalakas. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Dragon. Dahil ngayon, nakumpirma na rin ang matagal na niyang hinahanap. At sa gitna ng malakas na ulan, unti-unting kumislap ang mapupulang mata ni Jerome habang nakatayo sa harap ni Anne. Parang isang tunay na dragon na tuluyan ng nagising.